Maganda ito, sir, sa mga diabetic. Oh, bakit? Diba? Bakit? Parang nai-stabilize, parang ganun. Nabababa yung oo, sugar? yung nai-stabilize niya yung level ng sugar in the blood. Maganda to, sir. So, sir, ang kwan sa mulberry, yung makita mo yung distinct feature ng kwan, ng father. Kasi yung father nito, short ang internodal distance. Tignan mo, nakuha niya. Pero kwan yung mother inheritance. Ito, sir, mga plantation na. Plantation na This yan. is a variety from India. So dito sa plantation, once na na-establish mo na to, hanggang kailan ka nag-harvest ng daon? Ilang Even taon? 25 years, productive pa rin yun, 25 sir. years. Ano pa rin? After 25, you can change now your variety. After 25. Okay, By that time, may mga pero bagong variety na. Oo. Kasi, ang mahirap lang kasi sa magpalit ka ng variety ulit. Yung uproot. Tatanggalin Yung uprooting. After- Yung mga ibang bisita noon, sir, yung mga politicians natin, sabi niya, where is the silkworm? They are looking it in the farm. No. They are domesticated. Oo. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Ma'am, dito lang tayo. Ma'am, introduction lang tayo. Ako na naman, sir, yung andito, Iba? Hi! Okay, kasama pa rin natin si Ma'am Merlita Takayanan at andito pa rin tayo sa Don Mariano Marcos Memorial State University. Specifically dito po sa Sericulture Research and Development Institute. Okay. So nakita na natin na ang number one na kailangan sa sericulture ay yung plantation ng mulberry kasi wala silang ibang kinakain kundi yung mulberry leaves. So ngayon, pupuntahan natin yung mismong silkworm na ma'am. Yes. Okay, so ito po yung center. Greenage building. Ano pong ibig sabihin nun, ma'am? Ito yung greenage building this is the place where they are processing the eggs. Yung dito sila nagpapaitlog ng mga moth. Pero this is not the rearing room for silkworm. This is only for the cocoons. Eggs. Ito yung parang breeding. Oh, sir. For the production of eggs. Production of eggs. For production of eggs. Okay, pasok tayo, ma'am. Ay, oo nga pala. Oo, alam ko na yung vlog. May ganyan pa pala. Oo. Baka vlogger na ako sa susunod. Oo, why not? So, this is the building. Ano po? We will now turn over you, sir, the staff of the Greenage building. Ay, hello, ma'am. So, yung mga rearing rooms nila, sir, andun sa separate building. So, anong first natin? Pwede naman sabi ni ma'am, mauna na kung anong dito. Kung ano meron dito? Itlog. Itlog lang po ang... O, di, pakita natin yung itlog. Tignan natin yung itlog. Kwento mo na lang paano napunta si itlog. Anong nauna, manok o itlog? Oo, anong nauna nga pala? Silkworm? Okay, so kasama natin si Ma'am Christine Joy at andito pa rin tayo sa anong pangalan po ng department ito, ma'am? Ang tawag po dito ay Greenage Building. Oo, ang or the Silkworm Research and Development section. Okay, ano po ipapakita natin dito sa facility na to? Mga silkworm egg po. Kung ano Eggs, okay. So dito nag-uumpisa yung mga aalagaang silkworm. Tama? Tapos yung silkworm na yon, yun yung harvestan natin ng cocoon. Ng cocoon na yon, yun ang gagawing silk, eventually magiging silk fabric. Ayan. So bago makarating doon, pag-uusapan muna natin yung itlog. Apo. Yun ba nauna? Apo. Kaysa sa silkworm? Itlog po siguro. Sige, ma'am. Let's go. Dito po tayo. Apo. Papasok po tayo dun sa incubation room. Okay. Kung saan pinapapisa po yung mga itlog. Pero bago po yun,
Papakita ko muna po sa inyo kung saan po ini-store yung mga itlog. Sige ma'am. Okay po. So, ito po yung cold storage facility po namin. Okay. Ito po yung mga cold incubator. Egg production cold incubator. Dito po namin ini-store lahat ng mga silkworm egg. Ito po. Hindi po kasi siya pwedeng buksan dahil kailangan po natin. Apo. So, ito po yung mga itlog na naka-store po dito siya. So, pwede nyo i-decide kailan nyo siya i-grow? Yes po. Ito po yung mga. Bigyan ko po kayo ng sample po dito. Apo. Ito po yung naka-store dyan. Ganito po siya. Ito siya. Ganyan. Ito yung eggs po, no? Apo. Ito po yung eggs po ng isang moth. O from silkworm, magiging moth. And then, maglilay po siya ng eggs. 350 to 500 po na eggs per moth. So, itong eggs na to, ito po yung magiging bagong silkworm eventually. Apo. Ito po yung magiging Pero bago sila mangitlog, gagawa muna sila ng cocoon? Cocoon hanggang muna. maging pa po siya. Okay. And then magiging moth. Okay. And then magkokopol po siya, maghahanap ng asawa niya. And then mangingitlog. Ng egg. Opo. Yan. So lahat yan, yung buong process na yan, kinikip nyo lahat para continuously meron tayong ma-harvest. Yes po. Yan. Okay. Gaano ho sila katagal dito, ma'am? Meron po kasi tayong tinatawag na mga treatment po ng eggs. So, meron po tayong cold acid treatment tsaka hot acid treatment. So, yung cold acid treatment po, pwede po siyang i-store up to 3 months. And then, yung same po with hot acid treatment. Pero kapag po kasi in natural way po, matagal po siya bago mag-hatch. Apo, yung sa natural. Ilang months, ma'am? 3 months po. 3 months po yung regular po na hindi mo po i-acid treat. Pero kapag po i-acid treat mo, after acid treatment, pwede mo na pong i-incubate. Store. Apo, incubate po. I mean, ilalagay na po dun sa incubation room. Pupuntahan po natin. Para mag-hatch. Okay. Ito po yung black boxing room kung saan namin pinapapisa yung mga itlog. Ito na. Apo, ito po. So, ito po, kailangan po natin ma-maintain yung temperature and humidity. As in, wala pong light po na papasok kapag po magba-black boxing na po tayo. So, ito po yung mga itlog na in-incubate po namin noong January 3. So, sa incubation room po na ito, dapat 12 to 13 days bago po siya mag-hatch. So, yung mga ilalabas po from dun sa cold incubator room, ilalagay po namin dito. Mag-antay po na tayo ng 12 days hanggang mag-hatch po siya. So, ito po ay pang 7 days na kung mapapansin po ninyo, nag-develop na po yung ibang itlog. Nag-iiba na po siya ng... So, ganyan lang ang process, ma'am. Ilagay mo lang dito and wait for... Wala na po after po ng preservation dun sa cold incubator. Pero bago po ilalagay dun sa cold incubator, dun po yung mag-undergo po siya ng mga treatment. Yes. Formalin treatment, tapos po yung acid. Oh, I see. Yung yellow po, yung mga unfertilized egg. And then yung makikita po natin yung medyo nagla-light-light na po siya, yung po yung mga nagde-develop na. Kasi pang 7 days na po ito, so expected po sa Sunday. Halos half na. Sa Sunday po, magiging blue na po yan. Yung kulay po ng mga itlog na yan. And then after po na mag-blue siya, iba-black box na po natin siya. Ilalagay na po sa isang lalagyan, which is dapat black po lahat, wala pong light na papasok. May itsura po kayo ng black box, ma'am? Actually, dito lang po namin nilalagay, sir. Tapos kinocoveran po namin ng black curtain. Kaya yung meantime po, dito po namin nilalagay. Ganyan lang siya. After sa linggo po, iba-black box na po namin siya. Magiging blue na po yung mga egg. And then, pag po ready na po siya, kunin na po ng another section po, which is yung 14 star, i-open na po namin yung naka-black box para ma-shock po yung mga eggs at mag-hatch po sila. Opo. Yun po yung process po namin. And then after po dito, yung mga newly hatch po, kukunin naman po yun ng 14 star larvae unit. Sila po yung pupuntahan po ninyo mamaya dun sa other section. Sila na po yung magre-rear po ng mga silkworm until it reach the 14 star stage. Which is, i-deliver na po yun after sa po. Sa mga farmers naman. I-deliver na sa farmers. Alright. So, dahil yung ibang stages hindi pa available, siguro magkakaroon tayo later on ng bibisitahin namin kayo ulit
para makita natin yung ibang stages. Apo, para po makita po ninyo yung moth at paano siya mag-lay ng egg. Yung moth nito, malaki, maliit? Maliit lang po. Maliit lang. Pero yung silkworm, malaki. Apo. Ganito po kalaki. Oo. Apo. Pwede kayo din. Yung pupa po kinakain. Yung pupa pwedeng kainin. Pina-process po siya into food. Oh, yun. Apo. Anong lasa? Lasang peanut. Ay, Nakakain. Wala ba kayong pwedeng ipatikim? Ay, wala po ngayon eh. Dahil, Kailan? Gusto ko matikman yun, ha? kailan po ba Adobo, sir. Adobo. Adobo, opo. Adobo and then ipa-fry. Wala po. Grabe. I-inform nyo naman kami para at least malapit na ako matikman ko man lang. Mataas po ang ano nun, ang protein po nun, malakas po sa... Yung silkworm daw, sir, sinigang. Oo. Pwede. Okay. Yung cranberry leaves, sir, pwede ihalas sa sinigang. Sinigang. Ah, talaga? Anong lasa? Parang Slimy. Parang pechay. Pero yung ano rin, yung mura siya. Yes, sir. So from the egg, pag napisa, magiging silkworm. Yung silkworm, pag nag-change, nagbagong stage siya, magiging cocoon. pupa. Pupa. Then magiging cocoon. Magiging Moth muna. Moth. And then Yung cocoon po, yung pupa po nasa loob ng cocoon. Ah, okay. Apo. Okay, ma'am. Magpakilala ka mo muna para kilala ka ng mga audience natin. I'm Gemma Supsup. Ano po ang designation niyo dito, ma'am? I'm a researcher of the breeding units. Breeding units. Grabe. Anong course mo? Entomologist, ganyan? Beast bio, sir. Beast biology. Ah, okay. Okay. Sige, ma'am. Pasok po tayo sa emergency room. Okay. Emergency room. Amoy balot. Amoy balot. Amoy balot. Kasi meron dried cocoon doon. Yung mga sample namin. Ito po yung bagong breed, pero hybrid, galing ng India. Ito po yung kaha-harvest lang na cocoon. Ito yung floss niya. Yung floss, kasi ito, yung floss, kinakabit doon sa cocooning frame para mag-establish siya para makapag-cocoon siya. Kaya may floss. Pero pag sariling na, tinatanggal yung floss, kasi hindi ito nariril. Ito lang. Makikita nyo doon pag ano. Ito yung may nakat na pupa. Ito yung pupa niya, sir. Oh. Pag kinat mo, ito, mga babae. Yung mga babae, malalaman natin, doon namin tinitignan, may mark. May makikitang mark na X. Pero masyadong mahirap sa mga senior na hindi na nakikita. Babae ito. Kasi mataba, malalaman mo agad, pag nakaganyan, malalaman mo agad kung babae lalaki. Kasi mas mataba ang mga babae. Oh, I see. So lalaki yung maliit? Yung maliit, pag hindi mo pa nakikita yung puwet, alam mo na yung lalaki, pero double check mo, sir. Baka mamaya babae Baka mamaya, may maliit na babae kasi. Kaya ito, lalaki, kasi yung may mark dito, point lang yung mark niya, dot lang. Bakit importante malaman yung babae lalaki na pupa? Sa hybridization, sir. Sa Para pag hybridization lang. Oo. Pero para sila nakabalot ng cocoon. Oo, sir. Kasi ito, iba-ibang breed. Kaya dapat malaman yung babae at lalaki pinaghihiwalay. Kaya pag nag-asawa sila, yung magandang breed, Pinagsasama. pinagsasama. Mating na ba yun? Oo. Kaya nabuhayan sila. For how many hours? Saan ang next one? 4 hours. Ibang kulay ng... Ito yung iba-ibang kulay. Ella, pakita mo. Yellow yan. Ganda, oh. Yan. Parang pagkain, no? Sir, I will show you flowers made in our office. Okay. Thank you. Thank you. Ma'am, subscribe kayo, ha? Ma'am, turuan mo sila. Malamang baka hindi sila marunong mag-subscribe. Okay. Apa?
Pinanonood niyo yung sarili niya sa video. If you will make flowers out of cocoons, the cocoon should be from that Greenwich building. Kasi they will automatically cut the cocoons. Yeah. Ito Especially yung pang-breeding they nila. will do hybridization. Yeah. They will know the male parent and the female parent. Mm-mm. Because if you will not cut the cocoons, the moth will emerge from the cocoon. So there will be inbreeding na. Waste. At ngayon ay andito tayo sa silkworm na. Ma'am, anong makikita natin dito? By the way, ano po yung buong pangalan niyo, ma'am? Ako po si Marlene Viduya from SRDI, sir. Yeah, si Ma'am Tumutulong po Marlene. sa research. Dati po galing sa silkworm pero nag-transfer po sa mulberry. Sa mulberry. Ayan. So, ang makikita natin ngayon dito, ma'am, ay yung mga silkworm na mismo? Yes, sir. Yung Okay. mga silkworm na po mismo. Ayan, tingnan na natin. Anong stage po ng silkworm yung andito ngayon, ma'am? Ito po, sir, yung second instar na po. Pag second instar, naka-molt na po kasi sila. Nakasettle na po. Okay. Pag sinasabi pong nakasettle, hindi na po sila kakain. Then, magkukon po yung balat nila para lumaki for third instar na po yan. Anong itsura nila, ma'am? Ganyan po, sir. Mag-iiksod po yung mga kwan nila, skin Asan nila. yung uod? Yan po, uod na po yan, sir. Yan po. Yung mga puti, yes, uod sir, na yan. Yung mga puti na yan, uod na po yan. For yung kwan po, sir, yung second instar, nagkakaroon po ng 2 days na pakainin, then magta-third instar na. Then third instar, meron po silang 3 days na naman pakainin. Then fourth instar, 4 days pakainin, tas magiging fifth instar na po. Sa fifth instar, after 6 or 5 days po na pakainin, yun na po ang spinning niya. Mag-spin na po yan ng silk. Then, yung mga worms na po, halos ganito na po kalaki or Yung ganito. malalaki na. Yung malalaki na po. Yun na po yung nag-spin, sir. So, itong mga pinapatungan nila, ito yung mga talbos ng mulberry. Yes, sir. Yan na po yung mga mulberry na kinakain nila. Sa first instar po yung mga leaves po ay yung mga hindi pa po mature. Talbos. Yung talbos. As the worm magpo-progress ng fifth instar, yung mga leaves din po mature na po ang kinakain kapag ka-fifth instar na po. Gaano po kadami lahat ito, ma'am? Kadami. Gaano kadaming uod to? Kasi po pag sinabing 1 box yung silkworm, 20,000 worms po yun. Wow. Oo. Sa pag dinadala na po natin sa farmers, fourth instar na po, bali mag-aalaga na lang po sila ng 2 weeks. Ay, fourth instar, mag-fifth instar, mga 1 week na lang po, magkukukun na sila. Magkukun na. Pag after nang nagkukun, 6 days din po ang kailangan, then mag-harvest na sila, pera na po yun. Kita na po yun para Mabilis sa farmers pala sa side ng farmer. Yes, sir. Kasi binibigay nyo sila na almost ready. Yes, sir. Ganun po talaga, sir. Tapos, ang kailangan po, dapat disease-free po yung mga worms. Oo. Pero may mga times po na hindi makontrol kasi yung mga pagkuhan ng humidity, high humidity. Tapos kapag masyadong mainit din po, hindi rin po maganda yun. Dapat yung mga kwan lang po, yung maximum na kwan lang. So, ibig sabihin nito, ma'am, bago yung dahon na to. Bukas, magbibigyan na naman ng bagong dahon. Yes, sir. Kada pakain po bago. Then kapag masyado na pong makapal yung bed, binebed clean. Nilalagyan po yan ng net kapag malalaki na sila. Tapos, nilalagyan ng dahon sa taas para umakyat yung worm. Then, kukunin po, ilalagay po dito sa isang bed ulit. Ganun po. Para maalis po yung mga luma na dahon. Kasi kapag ganyan, may mga
gases na nagkukuhan sa worms na nagiging detrimental sa kanila, sir. Kaya nagkakaroon ng sakit. Yun I po. see. So ito lahat, the same stages po sila lahat? Yes, sir. The same stages. Second instar po lahat. Yung anong instar na siya yung na-appreciate na natin na malalaki na talaga yung yung worm? Fifth instar na po. Yung mag-spin na po. Yun yung malalaki na talaga, sir. Ang bibigay sa farmer ay fifth, fourth? Hindi po. Fourth instar, first or second day. First or second day ng Yeah, fifth? second day feeding yun, sir. Oh, I see. Oo, sir. Okay. So, anything else, ma'am, na importante dito sa cultural management ng silkworm? Basta sundin lang po nila ng good hygiene. Then, pakainin ng mabuti para magkaroon ng magandang cocoons. Maganda, tsaka ano yun? Yung ginatangkan nga cocoons. Firm cocoons, yun, sir. Ang important. Nakita mo, Ella, gumagalaw sila? Ayan. So, hindi pa ho natin masyadong ma-appreciate kasi maliliit pa sila. But, magre-reschedule ho tayo ng shooting. Babalik tayo dito sa DMMSU para makita natin yung fourth or fifth instar na mga silkworm para ma-appreciate natin. Sir Manny, yun yung babalikan natin. Yung fourth, fifth instar hanggang doon sa magkukun sila. Hanggang doon sa makita natin i-harvest yung cocoon. Oo. Hanggang sa yung spinning, sir, mas maganda. So, wala ring spinning ngayon? Kasi Wala pa po, sir. Off-season. Yes, sir. Only rearing we have at Yes. Tapos yung sinabi ng matitikman namin yung Fruits. Yung larva, yung pupa. Pupa? Adobo daw. Oh, sir, maraming magaling magluto dun sa kabila. Diba? Pagbalik namin, tama-tama ba? Pwede ba kaming i-reservahan? Re-reserve ako. Oo. We will, namin. we will cut the cocoons. Para hindi siya metamorphosize into mold, they will cast their skin 4 times. So, first instar, cast skin. Second, casting. Oo, yun yung Third, sinasabi ko. casting. Fourth, casting. Then, Yung fourth fifth. casting, fifth instar na. Oo, yun na yung Yun na yung voracious stage ng silkworm. Andun yung bulk ng mulberry leaf sugar harvested for feeding. Yes, sir. Matakaw na sila dyan. Ayun na yung sobrang takaw. Ito na rin yung mga old leaves naman na kakainin nila. Nasa baba na. Nasa baba na ng mulberry. Kaya sir, may mga gumagalaw-galaw pa kasi hindi pa siya masyadong nakasettle. Yung iba, pag hindi na siya gagalaw, talagang ready na for casting this. Oh, I see. Grabe, no? Ganun. Oo, kasi ang increase ng size yun sir is 10,000 pounds. Sa period na yun. Yung pagpalit lang ng So, ng sir, instar. Yung from newly brushed, yung sa feet, yung ready for spinning na, the increase in weight is 10,000 pounds. Yung paglaki niya. Okay. Sige po. So, yun ang next na pupuntahan natin. Processing hanggang doon sa Hanggang sa silk fabric. silk fabric. Mga novelty items. Yan. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.